So, kumusta na po ang bawat isa? Mabuti po. Praise God. Sa umagang ito ay napakaganda po na ating pong pag-usapan ang napakahalagang mensahe o isang turo na mula po sa Biblia. Dahil po maraming mga katuruan ngayon at maraming mga mensahe na minsan po kung kapansin-pansin po ay hindi sumisentro sa puso ng Diyos. Hindi sumisentro sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sumisentro doon po sa espiritu na sinasabi ng Panginoon kung saan-saan po ito napapansin ko lang sa akin. Kung saan-saan ito patungo. Hindi patungo sa Panginoon. So yung mga iba po sa atin sa umagang ito, baka ngayon nyo lang narinig po itong message po na ito na napakahalaga at ito po yung sentro, no? Na nais na malaman ng bawat isa sa atin during Jesus' time na siya po'y nangaral dito sa daigdig. Tingnan nga po natin yung yung ating pong title, dito po sa first slide po. Praise God. Ano po yan? Pakibasa nga po, malakas. Eternal life. Sa Tagalog, buhay na walang hanggan. Napakasarap pong malaman kung ano ba itong buhay na walang hanggan o itong eternal life kasi po maraming mga naririnig tayong ng mga iba't ibang klaseng opinyon na iba doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Binibigyan nila ng pakahulugan ang salitang eternal life which is unscriptural. Pansinin po ninyo, yung pong eternal life na maririnig natin sa tulong po ng Espiritu Santo sa umagang ito, nawa, ito po ay scriptural, ito po ay mula sa puso ng Panginoon, nang sa gayon ay pakanasain natin itong salitang ito, eternal life. Amen po ba? So magbabasa po tayo ng mga teksto about eternal life. Second slide, napakaganda po nitong tekstong ito, mahango po sa 1 John chapter 2, verse 25. Medyo may pagkamaliit po ng konti yung pagkakasulat. Nakikita po nyo? Ito po'y pangako ng Diyos kay Juan, John the Beloved. Ang 1 John chapter 2, verse 25, this is the promise which He, ang Diyos, Himself made to us. Ano po ito? Ano yung promise? Eternal life. So ito'y pangako ng Panginoon. Ako'y naniniwala na kapag nangako ang Panginoon, ito'y gagawin niya. Pero pag nangako ang Panginoon sa iyo, na alam mo ito'y gagawin niya, at hindi ka nakipag-cooperate, mababaliwala ang pangako ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyong diretso na hindi basta-basta makakamtan ang salitang ito. Hindi po biro-birong salita ito. Eternal life. Hindi po ito 2-5 kung saan-saan lang pwedeng makuha. Ito po ay isang seryosong salita na mula sa Diyos, ipinangako ng Diyos na makakamtan at pwedeng makamtan mo at makamtan ko. Dahil ito po ay pangako mula sa Kanya. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Slide number 3. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ito po ay salita na ibinabahagi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa kanyang disipulo, sa kanyang tagasunod, sa kanyang estudyante. Take hold of the eternal life. Panatilihin mo ito, ang buhay na walang hanggan. Na kung papansinin natin kay Apostol Pablo, napakahalaga ng salitang ito.
eternal life. Ito yung palaging dinidiin niya sa kanyang mga tinuturuan, sa kanyang mga binabahaginan. Mamaya-maya, malalaman natin kung ano talaga ang scriptural, ang biblical na definition ng eternal life at kung papaano natin ito pwedeng makamtan. Tanong ko muna, sino po ang may gusto ng eternal life? Magtaas ng kamay at magsabing Amen. Ang lalakas ng loob. Tingnan nga natin mamaya. Sino ba ang may ayaw dyan, pastor? Eternal life yan. Amen? Ngayon, baka pwede ko bang itanong sa inyo, ano ba ang pagkakaunawa mo sa salitang eternal life? Dahil sinabi mo kanina, gusto ko ito. Ibig sabihin, alam mo kung ano ang gusto mo. Amen? Papipiliin ka, mansanas o ubas. Sample lang, anong mas gusto nyo, mansanas o ubas? Po, sa mga ubas, magtaas ng kamay. Sa mga mansanas, yung iba, wala, ayaw nila. Ginusto mo yung mansanas, ginusto mo yung ubas, dahil alam mo ito ay mansanas, at dahil ito ay alam mo ay ubas. Merong benepisyo sa ating pong mga pangangatawan. Yung mga iba siguro po sa atin dito, may mga juicer. Ngayon po ay high-tech na ngayon. Dati po, ang mansanas, babalatan mo muna. Pag binalatan mo, ito ay ibang klaseng piga-pigain mo pa at piga-pigain mo parang ang ubas ng panahon ni Noe para magpuproduce ka ng juice. Pero ngayon po, alam niyo po yung mga technology ngayon. Laglag mo lang yung mansanas buo, wag mo nang gagalawin. Plok! Woo! Hihiwalay yung juice, hihiwalay yung balat at yung laman. Instant juice. Kaya pala gusto mo yung mansanas kasi ang benepisyo nito ay napakaganda. Amen po. Ginusto natin ngayon ang eternal life. Alam kaya natin ang ibig sabihin ng eternal life. Sample, volunteer. Ano po ba ang eternal life para sa iyo? Sasabihin ng iba niyan, buhay na walang hanggan po. Tinagalog mo lang. Para sa iyo, ano po ang eternal life? Po? Sige po, sample lang. Tawag lang tayo siguro, maski mangilan-ngilan lang, mga 30 katao. Isa, dalawa. Sige po, sample lang. Lakasan mo loob mo, para lang tayo nag-aaral ngayon. Si Ma'am Pe, si Pastor Pe. Oh, sige po, subok lang, subok. Eternal life. Ay, ito po, veteran na ito. Oh. So, mabubuhay tayo lahat ng eternal life. Walang mamamatay, mahabang buhay, okay? So, kay Pastora Fe, kay Sister Fe, habang nandito pa daw tayo, pwede na nating makamtan ang eternal life. Yan, mamaya-maya. Okay, praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon po sa buhay ni Ma'am Pe. Meron pa pong volunteer? May kalamansi juice ako doon. Yahati kita. Si Brother Ariel, nagtaas ng kamay. Pakisubok nga, Brother Ariel. Baka yung baon-baon mo na yan tatama. Ano ba ang ibig sabihin ng eternal life? Ano sabi mo, brother? So, banal na buhay. Pwede? Pwede. Okay. Sige po, tuloy tayo. Slide number 3. Tagal naman ni Pastor, John chapter 5, verse 24. Ang sabi niya dyan,
I tell you the truth, whoever hears my words and believe him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Nung emayaka kit stertes, John 5, 2 and 4. Tama po ang sinabi ni Mang Fe. Doon sa sinasabi niya kanina, na habang nandito pa tayo, o maski nandito pa tayo, ay pwede na nating makamtan ang eternal life. Kasi maliwanag, sabi niya, ang sino man na nakarinig ng aking mga salita, naniwala, ang ibig sabihin ng naniwala, yung salita ng Panginoon, pinaniwalaan mo at nakita sa buhay mo. Makakamtan mo na yung buhay na walang hanggan. Maliwanag ba? Kasi napakahalaga po nitong salitang ito, lalo na po nowadays, sa mga panahon natin ngayon. Kailangan maintindihan mo na at maintindihan ko na kung ano ba talaga ang definition, ang ibig sabihin nitong napaka-sikat na salitang ito sa mundo ng Kristyanismo, eternal life, buhay na walang hanggan. Slide number 5. James chapter 1, verse 12. Maliwanag din po dito. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Dito naman, parang ang idinidiin niya, sa tuwing tayo ay nagtatagumpay sa mga tukso, nandito pa tayo during the time, nandito pa tayo. Pag nagtatagumpay ka sa mga tukso, hindi ka bumigay, napagtagumpayan mo, yung mga bagay na alam mo ito'y mali sa harapan ng Diyos, yung crown of life, ipinuputong na at naiipon mo na. Pastor, ibig mo sabihin, maski wala pa tayo sa Panginoon, nandito pa lang tayo, nabubuo na yung crown of life, which is the eternal life. Sa tuwing pala ako ay merong mga tukso, sa tuwing pala ako ay humaharap sa mga desisyon, at nagdesisyon ako ng tama, ng matuwid, ng malinis, ay nabibigay na sa akin at nabubuo na yung buhay na walang hanggan. Opo, yan po ang isa sa mga pinakamabuting balita. Kaya po, kung meron man dito, meron pa kayong hindi napapagtagumpayan, maging ako, marami pa pong tinuturo ang Panginoon sa akin, huwag po niyong ipagpalit ang eternal life. Ngayon pa lang, pwede na nating itong makamtan. Ang sabi po ng may mga sayings, sabi niya, doon sa slide number 6, life is good, eternal life is better. Amen po ba? Sino yung naniniwala? Okay. Praise God. Next po. Ito ang point of emphasis natin. Dalawa lang ang ating pong bibigyan ng punto rito. When we receive Christ as our Savior, sino po rito yung mga tumanggap na sa Panginoong Yesus? Magsabing Amen. Lahat tayo, tinanggap natin ang Panginoon, hindi lang sa salita, kundi sa ating mga pananampalataya ng Panginoong Yesus, ang Espiritu Santo niya ay pinapasok natin sa ating mga puso, pinapasok natin sa ating mga buhay, at siya na ang piloto, siya na ang driver sa buhay natin, isinuko natin ito. At yung karamihan sa atin ay natatandaan pa nung panahon na yon. 2009, nung ako po'y
magsimulang makipagrelasyon sa Panginoon. We are given a portion of eternal life. Binigyan ka na. Then the fight is on. Meron pong inuna na ipinagkaloob na sa'yo na buhay na walang hanggan, which is the life of Christ or the life of God. Pero habang napapansin ninyo sa buhay Kristiyano, lumalakad tayo, patuloy po yung pakikipagbaka. Amen? Napansin nyo yan sa buhay nyo? Hanggang ngayon ba merong pakikipagbaka sa buhay mo? At alam mo ba kung anong mga kalaban natin? Hindi tao, kundi mga spiritual forces na nagsisipaglipana dyan, na kasalukuyan habang nakikipagbaka tayo, nakikita ng Panginoon, at ang mga angels niya na hindi natin nakikita, tumutulong sila, lalong-lalo na kapag ikaw ay doon sa oras na nagpupuri ka, nananalangin ka, nagbabasa ka ng kanyang salita, walang makapasok na mga espiritu para sirain yung inilagay na binhing ng buhay ng Diyos portion sa buhay mo. Then the fight is on. Hanggang ngayon po, sa oras na ito, nakikipagbaka tayo. That and life is struggle each day for mastery over us. Espiritu po ng kamatayan at espiritu po ng buhay. Nakikipaglaban yan sa iyo at sa akin. Pero palagi po natin naririnig, depende sa ating mga pipiliin. Depende sa ating mga didesisyonan na mga bagay. Kung yan ba'y bunga mula sa buhay o bunga mula sa kamatayan na palaging nandyan sa harap natin everyday, ito po ay pinipitas-pitas natin sa ating mga buhay sa bawat araw. Amen po? At yung pangalawa, if we do not observe, the commandments of Christ and His apostles, if we do not live as a genuine Christian should, then we are not undergoing the process of deliverance from sin. Then we are in danger. As in the parable of the sower, of losing the life that had been given to us. Kung pwedeng ibinigay sa iyo, pwede rin po itong tanggalin kung nagpabaya ang bawat isa sa atin. Ito na po ang definition ng eternal life. Slide number 9. Ilagay po nyo sa inyong mga espiritu, ilagay nyo sa inyong mga kaisipan itong mga salitang ito. Eternal life is the central message of the Lord Jesus Christ nung siya po'y nangangaral. Contrary to popular opinion sa mga naririnig natin ngayon, eternal life is not the same as heaven. Eternal life is a kind of life. Heaven is a place. Kasi po palagi yan. Pagka sinabing buhay na walang hanggan, langit. Pagka sinabing buhay na walang hanggan, mahabang buhay. Tinanong po ni Pastor Edgar kanina, ano bang message? Eternal life po. Tama. At idinagdag niya ito. Eternal life is not a long life, but a quality of life. Ang buhay na walang hanggan, hindi ito yung mahabang buhay. Hindi ito yung lugar. Kundi ito'y quality ng buhay na nahuhubog sa iyo at nahuhubog sa akin. Kaya nga sabi po kanina, ngayon pa lamang, nahuhubog na yung buhay na walang hanggan sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong mag-ipon ng kayamanang panlupa. Ang ipunin ninyo yung mga kayamanang panlangit. Mag-invest na tayo ngayon, mga panahon na ito, sa buhay natin. Amen po? Sa tuwing tayo ay nababago, nagsisisi,
nagbabago, at doon tayo nakakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ito yung buhay ni Kristo Jesus. Pag nahuhubog sa iyo yung pagpipigil sa sarili, at pagka ikaw ay hindi na nagmumura, slandering words, napapalitan ito ng malinis na salita, kapag ka ikaw ay may punong-puno ng pagtitiis para maging matuwid, katulad ng Panginoong Jesucristo, nababago ka. Yung ugali mo, na dati-dati, basta-basta ka lang nagdidesisyon ng kung ano-ano, ngayon, ang pinipili mo na mga malilinis na bagay, katulad ng Panginoong Jesucristo, nabubuo na yung buhay na walang hanggan sa buhay mo at sa buhay ko. Sa madalit salita, ang buhay na walang hanggan ay yung ugali ni Kristo na nahuhubog sa iyo at nahuhubog sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pastor, ganun po pala yun? Opo. Wino-workout na po natin dapat yung eternal life ngayon. Mamaya, define natin yung dalawang klase ng buhay. Kasi napakahalaga na malaman natin yung eternal life pala, ito po ay nangyayari na ngayon at nagaganap na ngayon at nauhubog na at ito po ay lumalago na dapat sa aking pong ugali, sa aking pong buhay. Pastor, napakahirap eh. Salamat po at alam mo na mahirap, na mahubog yung eternal life sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, maliwanag, sabi ng Bible through Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Ang salvation ay yung paghubog ng Espiritu Santo sa buhay ni Kristo Jesus sa iyo at sa akin. Ang sabi ni Paul, pagtrabahuhin ninyong buhay na walang hanggan ng may buong panginginig at ng may buong pagkatakot. Mga kapatid, napakalapit na po ng panahon. Basahin ninyo ang Mateo 24. Maliwanag na sinasabi doon, at ipapahayag sa buong mundo, sa mga bansa, sa lahat ng bansa bilang patotoo, ang mabuting balita at saka darating na ang wakas. Sabi mo nga sa akin kung anong bansa ang hindi pa nakarinig sa salita ng Diyos. Meron pa kaya? 126 countries in the whole world. O baka meron pang nadagdag. Ako po, sa akin pong pananaw, kung hindi man halos, o baka kung hindi man ito'y napahayag na, baka halos, ditak na ang porsyento. Kasi yun ang pangako. Pag napahayag na sa lahat ng bansa, at narinig na ang mabuting balita, saka darating ang wakas. Pansinin ninyo ang current events. Hanggang ngayon, marami pang siga na mga bansa at nangunguna na yung mga kaibigan nating mga. Kasi po siya daw doon sa isang general na narinig ko po sa Diyos at bayan. With due respect po, no? Cam Rosette. Pero pusong Kristiyano naman po tayo, no? Hindi pa raw kasi nakakatikim ng isang superpower ang superpower. Kaya pakiramdam niya sa sarili niya, siya ay siga. Amen? Siya po'y tinaguri ang the sleeping giant. At ngayon po yung kamay niya, unti-unti nang kumikilos. Gusto niya akin ito.
Ang ganda nung yung advice ni General Almonte na dati pong security advisor po during FBR. Ang ganda sabi niya, sana ang China, ang gagawin niya, tawagin niya yung lahat ng mga bansa na gustong kumuha, nagkiklaim. Tapos ang sasabihin daw niya, o sige, Pilipinas, Taiwan, Vietnamese, Japan, may kakayahan ka ba na i-develop itong dagat na ito? Wala po. O di, pwede tayong magtulungan. Pero ako ang maglilid dahil ako ang may kakayahan. Kung 10 ang pwedeng makuha, syempre, pantay-pantay, pero may konting kita ako. Ganun sana raw ang dapat niyang gawin. Siyang maglilid, rerespetuhin pa siya. Hindi yung halatang-halata naman sa mapa, hindi naman sa kanya, gusto niyang kunin. Pero ganun pa man, mga kapatid, bahala na po mga bansa dyan. Baka yan ay pinapahintulot na ng Panginoon. Baka yan na yung tinatawag po natin, nakalooban ng Diyos. At yung mga weapons na nakatago sa matagal na panahon, at wala nang kinikita, yung mga gumagawa ng mga pandigmang armas, baka sakali, kailangan nang gamitin, hindi natin alam, mamaya, bukas, sa makalawa, sunod na linggo, sunod na buwan. Pinag-aralan ko po just in case, no? Tinignan ko yung world map. Ang China, napakalaki. Napakalaki niyan. Nandito ang South Korea, nandito ang North Korea, katabi niya ang China, nandito ang Japan, nandito banda ang Vietnam, at nandito yung Taiwan, yung Thailand. Kasama niya banda doon ang Taiwan. Tayo, ang ganda ng posisyon natin, tingnan ninyo, yung posisyon natin, nandito banda. Nakapalibot tayo ng baha, ng karagatan. Nakapalibot tayo ng karagatan. Just in case, sabi ko, kung magkaputukan, mawawagwag muna yung Japan, Taiwan, Vietnam, bago makarating sa atin ng mga Pilipino. Makakapaghanda pa tayo. Amen? Ikinumpare yung tao niya sa tao natin, 2.8 million soldiers o higit pa. Tayo, 130,000. Ang ating mga sandat ay pika-pika. Huwag po kayo mahalaga. Itatayo tayo ng Panginoon. Eh kung mas marami naman dito ang nahuhubog sa buhay ni Kristo, yung eternal life, okay lang, sulit na. Amen po ba? Tinignan ko yung mga pandigma natin. Nung pong nagmamarcha yung mga pandigma niya, nainip na ako, sa kakapanood po, yung mga tangke, hindi maubos-ubos sa China. Eh nung yun sa atin na pagkaganon ko tumingin lang ako doon, pagkaganon ko ubos na Dumaan na lahat. Yun na pala lahat ka. Amen? Pero wag po kayo mag-alala. After 5 decades, pansinin ninyo, ito lang background. 5 dekada ang halos na nakakaraan, first time nalilibot ang isang presidente na nasa kanya ang superpower. Ang sinasabi ko po ay ang President Barack Obama. By Monday, bukas, first time niyang lalapag sa bansa natin. Pag-pray natin. Sana wag siyang kidnapin. Baka mayroong mga Pilipino na big time to Baka planuhan siya, $1 billion ransom, KFR, kidnap for ransom. Pero hindi po sila pwede siguro. No? Tandaan niyo, 5 decades, first time niyang lumibot. At nilibot niya yung mga bansang nakapalibot at malapit sa China. Ako po may konting background sa military. May tawag kami dyan, regrouping, preparasyon,
giving final instructions. May mga briefings dyan na mahalaga na sinasabi niya sa mga prime minister, sa mga presidente ng mga bansa na pinupuntahan niya. Hindi natin alam, baka isa sa mga sinasabi niya, maghanda-handa ka na. Who knows? Blood moon. Yung sinent ni Pastora Karina, sino naka-receive? Pansinin ninyo yan? Na? Pastor naman, nananakot ka naman eh. Hindi po ako nananakot. Nangyayari po yan ngayon. Yan ay reality. Yun ang sitwasyon ngayon. Yan ang current events ngayon. Kita nyo yung Russia, stand up pa rin hanggang ngayon. Masyasya pa mo rin. After the Geneva Convention, nagkaroon ng meeting. Kailangan withdraw muna yung tropa mo dyan. Pero anong ginagawa niya? Hindi. Kasalukuyan naman ng North Korea, kita nyo yung Prime Minister ng North Korea, yung pop dance ang buhok niya, yan, naghihintay lang yun. No? Kaya pag-pray po natin, na baka sakali lang, baka sakali, hindi natin alam, 1 linggo ngayon, ang nakakaraan, 2 linggo. Pagkatapos magkaroon ng pag-ikot ang presidente ng United States of America sa mga bansang ito, baka mamaya, kasi po alam ko yan, bago magumpisa ang gera, magmi-meeting muna yan sa convention, doon sa Geneva Convention. Medyo mainit lang masyado yung mga Hapon, mag-meeting la pa, mig-advance na yung Hapon. Habang mag-meeting la, unahon ko na la, tinira na yung Pearl Harbor, tapos binanatan niya yung pong doon sa dagat natin doon. Sino po nakarating na doon? At doon nakuha ang Pilipinas. Ito po mga ito, mag-uusap-usap po na yan. No? O sige, gera tayo. Huwag kang gagamit nito ha. Bawal ito. Yan, ganyan yan. Ngayon, tayo po na mga naririto, mga Pilipino, napakahalaga po sa panahon natin ngayon, bilisan natin na mahubog, mapasa atin yung napakahalagang klase ng buhay. Eternal life. Pastor, maliwanag na po yun sa akin. Yung eternal life na yan, yun yung ugali ni Lord na pag nauhubog sa akin, napapasa akin na yan. At through the power of the Holy Spirit, na siyang nagtuturo sa akin para pagdating nung pakakak, pagdinig, pagtunog ng pakakak, papapa! Yung eternal life na yan ay binigay sa iyo ngayon. Yung the power of resurrection of Jesus, yun din ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay mabago. Magiging glorified body ka. At saka ako, mauuna muna yung mga patay. Mag-glorified body. Makakaranas ka ng first resurrection. Kung nakita ng Panginoon na ikaw ay karapat-dapat na makatanggap ng resurrection power. First resurrection, ibig sabihin may second resurrection. First resurrection, pag yung mga tao na nakasama doon, sila'y kasama ng Panginoon na maghahari dito ng 1,000 taon. After the first resurrection, doon palang bubuhayin yung mga namatay na hindi nakasama, hindi mga opisyalis ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Napakahalaga. Mamaya, pag uwi mo, tignan mo baka may ituturo na naman sa yung buhay na walang hanggan. Ano kaya? Ito kaya yung pagpipigil sa sarili? Buhay na walang hanggan po yan. Ugali yan ni Jesus. Tandaan ninyo, yung mga bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig. Amen? Pagpapatawad. Buhay na walang hanggan yan. Kabutihan. Kalinisan. Napakahalaga ngayon yun, kaamuhan. Yung pagpipigil sa sarili. Bago ka magalit, Lord, gagalgal na ako. May bug na akong mimwa. Mimwa ko ba?
Burike pong akway tang ugali na ning ginuming Yesu Kristo. Eternal life niya po itay tang ugaling magpigil king sarili. Ang ginagamit po ng masamang espiritu sa panahon natin ay yung espiritu ng galit. Diretso pong sasabihin ko sa inyo yan. Nanumoy tamimimwa ka. Parang gustong-gusto nating nagagalit. Parang minsan, pag ito'y napabayaan natin, nagiging ugali na natin. Nawawasak yung buhay na walang hanggan. Kapatid, please po, kainin mo na yung bunga na yun. At pag kinain mo na yun, makikita na sa buhay mo. Sino po dito yung nakita na po ako na nagalit? Pag sinabing Pastor Fer, ano naiisip nyo kaya sa akin? Meron na po rito nakakita na ako'y nagalit. Yung nasa likod. Ewan ko, nag-iisa lang ata yan na nakakita po na ako'y nagalit. Mantong kaya pong piyesa. Karing, king kapalangan. Sabi na, Tor, bandaya pa ka rin kitang tindahan. O sige, lakad. At lalakad na kaming malambat. Alay pa itang tindahan. Hanggang minuli na kami, mantong kami ka rin tindahan. O ka rin yan, lakad ta na, mulita na. Uwa. O sige, ako rin. Lakad ng lakad, mainit, lakad ng lakad. Hanggang king sabi na, Pastor, karing pa, tara, karing tama na bang? Pango! Wow! Gumising tayo, kapatid. Espiritu ng galit. Mga demonyitos yan. Demonyitas. Gagamitin niya yan ngayon para mawala sa iyo yung buhay na walang hanggan. Bunga ng Espiritu. In the air. Maliit lang na bagay. Mabwisit ka. Maiinis ka, umpisa yun, maiinis ka, mabuwisit ka. Ang kay pantunan mo na eh. Mangutang ka. Yan pong kinainis po ni Love ko sa akin. Sa buong maghapon siguro, baka maka-apulong beses kumantun. Mangutang kaya. Yung araranasan nita? Hindi nyo nararanasan yun? Patang, yung kaya bayo kimbali. O rin niya kaya yun eh. Ikit ba yun eh? Nasaan kaya ito? Love, asan ba yung ganito? Love, dito ko lang nilagay ito Sa buong maghapon, panayang hanap ng kasama mo. Kaya minsan, nagiging dahilan tayo para magalit sila. Hindi kaya pwedeng huwag tayo maghanap? Nagiging question minsan na may inis sila O baka naman sa'yo minsan, naghahanap sa'yo. Pero bandang huli pala, isa rin, nagtago. Kalupa po itang share ko kaya kayo. Panto lang kayong susi ko, dudurot ko. Sasakit na ako buntok. Mamalagwa ko, turo ko po ka rin pulis. That time. Ot kabira-bira. Pangadukot ko pagkadukot ko sa bulsa, nandito pala yung susi. Hindi nyo po napapansin yun? Sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga tahanan, may mga ginagamit siyang sitwasyon para magalit ka. Winawasak niya yung pagpipigil sa sarili. Bunga yun, Winawasak niya yun. Siguro yung iba sa atin, punong-puno ka na ng pag-ibig, pagpapakumbaba, kagalakan sa gitna ng kaguluhan. Okay. Tapos nakikita mo yung kabaitan mo, kaamuan mo sa mga tao, pagkausap mo sila, ang amo-amo mo, ang lambing-lambing mo. Pero yung isang bunga ng pagpipigil sa sarili, ito po ang nagwawasak sa buhay na walang hanggan. Pastor, wag mo na nga sabihin yun. Yung ganung ugali, lumalaban sa loob. Parang nasasaktan tayo pagka naririnig natin yung bunga ng Espiritu Santo. Pinakahuli Pinakahuli. Nag-devotion po kami kagabi.
sa buhay po natin sa Panginoon, relasyon natin sa Kanya, bago tayo ikasal, nung bago natin siya tanggapin, di ba, nakikipag-engage tayo. Binibigyan niya tayo parang engagement ring. Habang kinakasal tayo sa mag-asawa, bibigyan siya ng wedding ring. At pagka nagsama na sila, ano na yung klase ng ring na ibibigay? Si Sister Tess, kabisado niya ito eh. Maski wala yung asawa yun eh, pero talagang kabisado na ito. Sufferings. Yung long suffering, yan ang isa pang bunga ng Espiritu Santo na binubuo ng Panginoon sa buhay natin. Eternal life po yan. Ginto yan. Diamante yan na mula sa langit. Yung ugali ni Kristo Jesus na yan ang dapat mong pag-aralan, yan ang paikot-ikutin mo lang, i-master mo yung ugali niyang yan, tapos tignan mo sa sarili mo kung nasa iyo na, nakain mo na ito, napunta na sa buhay mo, at ngayon nahahayag na sa buhay mo, you get the eternal life. You catch the eternal life. Masakit, mahirap, matagal, makirot, very painful ang makakamtan tayo ng buhay na walang hanggan. Naunawaan po ninyo na dito pa lang idinidiin na yan ng Diyos sa buhay mo. Isiniselyo na niya yan. Depende sa pagpipili mo, depende kung i-allow mo siya. Kung i-allow mo siya. Sabagay, sabi ni Pablo, kung kayo'y magagalit, iwasan ninyo ang magkasala, agad-agad papawiin ninyo ito sa inyong mga puso at damdamin. Alisin nyo ito. At makikita mo, wala na. Kapag nagalit ka, pansinin mo, hanggang ilang minuto bago ito mawala. Yung mga iba sa umaga pa lang, pag nagalit, sinira mo na yung bungal doko. Ano? Aras 6 na paning beng, iningabak. 6:30 pa lang ng umaga. Merong isang tao lumapit sa'yo at nag-cause para ikaw ay magalit. Sinira mo na yung buong araw ko. Ano? Buti hindi sumasagot sa'yo. Brad, sister, alas 7 na paning abak. Paman bungal do. Pansinin ninyo, mag-observe kayo sa sarili niyo. Pag nagalit ka ngayon, tignan mo kung mga ilang minuto bago matanggal. Ano bang palatandaan na wala na? Yung nag-uusap na kayo. Itang ala na kaya ka. Pag sinabi ng Holy Spirit, humingi kang tawad, Brad, sorry na. Brad, sorry ah. Minsan kasing hirap din yung inaamin mo na ikaw ay nagkamali. Ang Panginoong Jesucristo, kung ano yung nasa Kanya, siya yun. Bakit mo ako pinabayaan, Tang? Sinasabi rin niya kung ano yung nararamdaman niya. Pero kasi minsan, alam mo na ngang mali ka, hindi mo pa aminin. Ang sarap kaya yung pag nagkamali ka at agad-agad, Brad. Sorry. Sorry, nagkamali ako. Ayokong magkaroon tayo ng bitak. Mga kasabihan, pagka daw ang salamin ay nagkaroon na ng lamat, hindi na ito mababalik. Ito po'y kasabihan ng mga matatandang teacher na itinuro sa mga anak natin na kapag ka daw yung salamin, isang relasyon, nawasak ito, nagtakrak, mananatili na raw na ganon. Mali po yun. Mali po. Sana kung wala nang mabiling bagong salamin, pwede pa. Itapon mo na yung crack, maghanap ka ng bagong salamin, bubuuin mo at buong-buo na naman yon. Amen po ba? Huwag kayo maniniwala doon sa pag nawasak na at nasira ka na yung relasyon ninyo, hindi na pwedeng mabuo uli. It's a lie. Church. It's a big lie from the demons somewhere out there. Amen? Kaya po nakakatawa eh. Nano mo ito, pag nila ko yung nasira yung relasyon nila, ay wala, mahirap na.
Ako po yun ang pinagpe-pray ko. Yung ganung klase ng gift. Pagka nasira yung relasyon ko sa isang tao, meron nga ako ngayon baka magiging kaibigan ko siya, pero ipakukulong ko muna siya. Pastor naman, pakulong me, pero kaluburan me, opo. Niloko na ako Sabi na, gawan na yung kotse ko. Papansin nyo, ako na gagamit ngayon Kaya sila ko, marami akong pagkukulang sa kanya Ako po kasi medyo madaling, konting ganun lang. Magsalita ka lang sa akin na mabuting magandang benepisyo. Sabi niya, may bayar ako. Ganun ba? Pastor. Pastor, ito pong sakyan mo, sariwa ito. Ha? Sariwa? Sariwa po. Bigyan mo lang ko 5,000, maganda yan natin. Para maganda siyang mabenta. Ayan naman, ang pagkakamali ko. Sige. Hanggang sa naibigay ko na yung 5,000. Pinagawa ko yung aircon. Kaming dalawa pa. Kinabukasan daw, sabi niya, Pastor, yung aircon, sumingaw. Magkano pa? 2,500. Sige, 2,500. Itong nahihilo at mabuting tao na ito, habang ako pala'y kinukuhanan ng pera, binabawasan naman niya yung piyesa ng sasakyan ko. Napapansin ko na, Brad, kumusta yung sasakyan? Pastor, potang Huawei ni, mapapawaw ka, ano? Pagpunta ko, pilay-pilay. Walang 4 na gulong. Alayang takaping makina. Alayang baterya. Alayang kaset na. Wala yung CD. Brad, sabi ko nung ako uminom maintenance, 0.50 gram. May atake na ako kung gawa mo kung biya ko. Losartan. Masanting niya po ita. Losartan. Right med. Salwan nyo. Mapali yung panahon. Yung oras sa ita. Yung mikit kami. Bayo pumunta, sali ko pang maintenance ko ako. Pero ayalala ko, ako papalamingan. Minta ko pa kita metong nga kantin, sinali kong pitsi-pitsi. Tsaka ako mininom, tsaka kiherapan. Brad, nanuwari talaga ako. Kumimimwa ka yan. Kakabait na tao. Ang bait ko, hindi pa ako nagagalit. Wala na yung gulong, wala na yung takip ng makina, wala na yung baterya, wala na yung... Sabi ko, Lord, siguro, itang pagpipigil ki sarili na. Sabi ko, puri kayong pitasan nito. Kaya marap ko kaya, harapin ko siya. Brad, kumusta? Napapansin ko, kako, nung dali ko rito, buo ito, kako. Asan ang baterya? Pastor, pepakarga ke po. At yung parugang. Sabi na po rin sali, burina, liwayang kule. Pepapintura ne. Unto yung kaing wood. At siya po ka rin kay marangle, papintura. Marangle! At yung mamintura kay marangle. Sabi ko, Lord, salamat po. Ito pa mong coaching ito. Itong nagbenta sa akin, ganda ng istorya ng coaching ito. Yung Daewoo Racer, napakaganda. At napakaganda yung ugali na inubog ng Diyos sa buhay ko. Salamat sa coaching ito. No? Yung nagbenta, sabi niya, Pastor, mapapamana mo pa yan sa mga apo mo, sa ano. At talagang ang mapapamana ko kasi hindi ko magalaw-galaw, walang gulong ngayon. Biri pa naman, dinala ko doon umaandar. Nung kunin ko, ayaw na. Sabi ko, ang ganda ng eternal life nito. Ito yung ugali na hinahanap-hanap ko, kako. Marami na hubog ang Panginoon sa buhay ko, sa kotse ko na ito. At salamat kay Brother Sherwin. Siya po ang nagbenta sa akin noon. Siya. Thank you. Thank you. At hanggang ngayon po, hindi pa ako nagagalit. Kaya sabi ko,
Kaya sabi ko, kaya sabi ko sa inyo kanina, meron akong kaibigan, pero ipakukulong ko. Nakapile na yung kaso niya. Sa barangay, 3 beses ko siyang pinadalan, hindi dumating. Pagdating ko sa barangay, ay ba itong palang tao na ito, meron siyang separate na logbook. Para sa kanya lang. 15 kaso na pala. Ang nakasilista ron at nakablatter siya. Iba't ibang klaseng kaso. Mag-rent siya sa akin, ibenta niya. Mandam niya sa akin, paggawa niya, isang lane. Magpagas siya, pag na-full tank na, diretso na. Mag-good time niya, patang medyo wala rin ang waiter, pulayin eh. Puro reklamo sa barangay, ganun kakapal, oh. Ano po nangyayari? Ba't hindi nakukulong? Wala pong malakas na loob. Pastor, kayo na po siguro, sabi niya. O, tingnan natin. Patawag nyo, 3 beses, hearing, barangay, wala. Tinaas ko na sa police station. Ang matindi, dito pala sa police station, yung palang tumatanggap ng mga reklamo, asawa ng ate niya. Talagang labanan nito, kako. Kaya pag dumarating ako doon, hindi ako nagpapahalata. Para akong intelligence doon na pag ganun-ganun. Dahan-dahan kong ipinapile. Pinatawag ng police station, 2 beses, hindi dumating. Ang next, doon na kami magkita sa korte. Mahal ko yun, yung coaching yun. Makanitaya mo ito. Marami ng serbisyong ginawa sa akin noon bago ko puntang UN, yun ang sinasakyan ko. Punta ako ng Port Bonifacio, yun ang sasakyan ko. Siguro sabi ko, pinahintulot ito ng Panginoon para may mahubog sa ugali ko. Na good news, hanggang ngayon, hindi pa ako nagagalit. See? Kung magawa sa inyo yun, sterlita yung kotse mo, nananahimik. Oh, may mga sitwasyon sa buhay natin. Ang balak ko, pag nakakulong na, pupuntahan ko siya. Bigyan ko siyang pasalubong. Tinapay. Papalamanan ko ito ng pako. Pako ng Panginoong Yesus, kukwento ko sa kanya yung Kalbaryo. Amen? Kaya magiging magkaibigan kami. Iniisip ko rin, open-minded ako, na baka mamaya itong taon may planong Panginoon dito. Paman makamatay. Manloko ya mo. Baka minsan, kumakatok yan sa bahay ninyo. Mamaya, lapit kayo sa akin, sasabihin ko yung itsura niya. Para maiwasan ninyo. Kaya kayo po, huwag kayong basta-basta, porke mabait, porke bumibigay kayo. Katulad ko. No? Pero merong aral na nakita ko sa mga sitwasyon na pinapahintulot ng Panginoon sa buhay ko. Biro hanggang ngayon, oh, kalmante ko pa. Lalo na po itong makainom kong maintenance. Sister Jo, ore na ka? Thank you, Lord. Siya, thank you. Slide number 10. There are 2 kinds of life. Ito na po. Number 1, flesh and blood life. Ano ba ito? Flesh and blood life is a temporary kind of life, subject to corruption. Masisira lang yan. Makalamang bagay, makalamang buhay. And cannot possibly enter the kingdom of God. Ang buhay ng mga makalamang blood life na ito, flesh and blood life, depends only in the world. Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Yun ang unang buhay. Ito yung buhay na pagising mo na sa umaga, nagutom ka, kakain ka. Magtatrabaho ka, napagod ka, magpapahinga ka. Pag nagpahinga ka, pagdating ng hapunan, kakain ka. Aantokin ka, matutulog ka. Kinabukasan, magugutom ka na naman, linisin mo na naman ang katawan, toothbrush, and everything. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Kinabukasan, the same thing, same cycle. Ito yung flesh and blood. Nakuha po. Amen? Hindi pa isipan nitang kaluguran ko. Bakit makapag-concentrate na mo, malapit na po mag-landing. Importante yan po yun na mahalaga itong mga
huling mga salita po na ito. Flesh and blood life. Subject for corruption po yan. Masisira lang ito. Ito po. Nakikita niyo yung kamay ko? Blood, flesh, ito'y kaluban lang. Ito'y lalagyan lamang. Mawawala ito. Mamamatay. Kung kalooban ng Panginoon, hindi pa niya tayo kunin. O yung first resurrection. Ito po'y masisira. Pero yung nakakarinig, yung nakakaamoy, yung nakakalasa, yung soul, hindi yan mamamatay. Yan ang pinag-aagawan ngayon ng dalawang puwersa sa mundong ito. The life, the spirit of Antichrist, the spirit na masama, inaagaw niya yan, yung soul na yan, soul mo, tsaka yung kaluluwa ko. Kaya marami siyang nilalagay ng mga basura sa isip mo para masira yung buhay ng Diyos. Second, ano yung isa? Ito po. Ito napakahalaga. Life of God or life of Christ. Life of God is eternal life. Life eternal is not subject to corruption and is an aspect of the kingdom of God. Eternal life can be experienced in degrees. So yung buhay na walang hanggan nito na nasa iyo na ngayon, nasa akin, ito yung nararanasan mo, at dati-dati, 10 years ago, ang pangit ng buhay mo. Punong-puno ka ng mga kasamaan. After 10 years, nakatanggap ka ng portion ng life, at unti-unti nagdidesisyon ka, nagbabago ka, nagbabago ka, nagbabago ka. Kaya ito can be experienced in degrees. Degree by degree. Ano sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18? Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom saan? Sa kasalanan. Kasi napasukan ka na ng Espiritu ng Diyos, the Ruach, the breath, the Spirit of God na iniwan niya rito. Nagkaroon ka ng freedom, ng kalayaan ngayon, na pwede mo nang piliin ang buhay na walang hanggan. Pwede ka na makapasok doon sa kataas-taasan ng trono ng Panginoon anytime, anywhere. Ano man ang ginagawa mo, pwede na. You have the freedom to choose the life of Christ. Yung ugali niya. Kaya nga, pagdating ng araw, ikaw ang may kasalanan. Hindi ang mga tao. Hindi mo pwedeng ituro sila. Hindi niya itinuro sa akin. Ganyan kasi siya, kaya naging ganito ako. No! You have the freedom. You have the free will to choose what is holy and to despise what is wicked, what is bad and good and right and wrong. You have the freedom. Nasa iyo yan. Walang magtuturo sa iyo, walang kukontrol sa iyo. Your own choice. Because you have the freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Napakalaga ang role ng Espiritu Santo. Unti-unti po yan, degree by degree. Glory upon glory. Pataas ng pataas yung antas na yan dahil sa Espiritu Santo ng Panginoon na nasa iyo at nasa akin. Pakapal ng pakapal yan. Ezekiel. Ano na, Ezekiel? Ano na? Nandito na po, sa bukong-bukong. Sige pa. Nasaan ka na ngayon? Nasa tuod ko na po ang tubig. Sige pa. Hanggang sa nandito na sa waistline niya, hanggang sa konti-konti, hanggang sa lumug na siya at gumagataw-gataw na lang siya, lumulutang-lutang sa dagat. Ganun ang ginagawa ng Espiritu Santo sa iyo at sa akin. Pakapal ng pakapal yung buhay habang natatransform yung life of Christ, the life of God sa iyo at sa akin through your choice. Through your decision. Huwag kayong maniwala dun sa
pagkatapos mo tinanggap si Jesus, okay na. Hindi ka kukurutin ng Panginoon, upo ka na lang dyan, waiting ka, at pupunta ka na sa langit, kain kayo ko doon ng, hindi, pizza pie. Modern naman natin. Medyo, yung buko pa medyo na yun Pizza pie. Doon daw. At doon sila, sa langit. Nanggawan tamo ngayon Saan mo gustong pumunta? Sa langit! Yung gusto mong pumunta sa langit, magtaas ng kamay, ako po! Tapos meron baril. Halika. Ay, hindi po. Teka muna. Hindi naman, biro lang yun. Amen? Ano yan? Pakapal ng pakapal po yan. Depende sa iyo. Pastor, ibig sabihin, ako magdidesisyon pala. Opo. E di bilisan ko na. E di bilisan mo. Pwede po? Pwede. Maski mamaya. Maski mamaya. Maski ngayon. Pwedeng mahubog yun. The life of Christ. Ayan are being transformed into His image with ever-increasing glory to glory. Dahil sa Espiritu Santo ng Panginoon. Salamat po sa Espiritu Santo ng Panginoon. The Old Testament, God the Father directly spoke. On the New Testament, God the Son directly spoke. On our time, the God, the Holy Spirit, directly na nagsasalita sa iyo, huwag mong gawin yan. Huwag kang magalit. Tignan mo yung tinuturo ko sa iyo. Lord naman, sana maski yung takip na lang ng makina, pwede na ako. Isinama pa yung baterya. 4,000 yun Champion pa yung tatak. Yung gulong ko, binili pa ng nanay ko yun. Pinamana sa akin yung gulong na yun. Pinalitan ko nga yung luma, yun ang nilagay. Kinuha rin. Nung kinukuha ko na, Brad, nasan ba talaga yung gulong? Tara po, lawin tayo po, Minta kami. Dinurot-durot na ako. Inikot-ikot na ako. Hanggang sa may sulok. Kunyari, kumakatok. Asan si Rio? Sabi niya, Rio pa Parang, asan po ba siya kung nang umarap? Dala po niya yung mga gulong. Nagugulat yung mga tao. Hindi nila alam. Tapos ano ba nangyari, Brad? Pastor, dadalano ka nung parugang. Dinadala yung 4 na gulong, tricycle. Everyday pag umaalis siya, dinadala niya yun. Para gagawin. Pidala-dalado ka nung parugang. Hindi na ata ako maniwala, Brad, ako. Tapos maggagalit-galitan pa siya. Nung makanyang kayo po, may isip kayo, marok ka na ako. Brad naman, wala ang baterya ko, wala yung hood ko, wala yung mga gulong ko, wala yung sa CD ko. Hindi ako mag-iisip na masama sa'yo. Puro drawing lang pala yung mga buyer. Yun, kinuha ko. Salamat po at nahila ko naman. Andyan po sa bahay. No? Pero mahalaga, anong tinuro ni Lord sa'yo? Anong tinuturo ng Panginoon sa atin? Na sana, matutuhan mo na. Kung kayo may mga experience na ganyan, hindi ka mukha nun sa akin, baka iba, kung ako makaranas, baka hindi ko kaya. Yung experience ko naman na ganito, makayanan mo kaya. Baka magdala ka ng masinggan. Ubusin mo yung lahi niya. Nakita ni Lord, kaya ko to bear, okay. Sa akin yun. Iba yun sa'yo. Abangan mo. Pero babala, tanong mo kung anong tinuturo na buhay na walang hanggan sa buhay mo. Samantalahin nyo ang bawat sitwasyon, ang bawat sirkumstansya, itanong niya sa Holy Spirit, Lord, bakit ngayon nanin tuturo mo ka na ako? Salamat po, pagpipigil sa sarili. Dalawang magkapatid na pastor, pinukpok ng martilyo. Nasira yung buhay na walang hanggan. Marami po yan. Sa atin, sa relasyon, sabi nga ni Pastor Edgar, ang ganda yun, parati pong nag-ano sa akin yon. Mawawalang lahat.
Isa lang mananatili pag nasa Lord na tayo, yung relasyon. Pag dito sinubok ka sa relasyon dito, samantalay mong mabuo ulit. Asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kumari mo, kapatiran, pag meron kang medyo nagawang ka, agad-agad i-open mo na yung heart mo, at agad-agad makipagkasundo ka na. Pag nakita mo mali ka, sorry po, nagkamali po ako. Tulungan niyo po ako na wag nang ulitin. Amen? Yun ang buhay na walang hanggan, punong-puno ng pagpapakumbaba. At habang yan, napapansin mo yan. Kasi Moses, 40 days and 40 nights, nandun siya sa Mount Moriah. Nakita ko yung bundok na yun. Nung bumaba siya, pagdiliwanag yung mukha niya. Kasi nakalapat ang kanyang buhay sa buhay ng Diyos. Pwede pong mangyari sa atin yan. Pwedeng mangyari. Ilapat mo yung buhay mo sa Diyos. Every day. Kausapin mo siya. Saan ka? Lord, 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 anong ginagawa mo? Huwag mo siyang kalimutan. Madalas kasi sa buong linggo, nakakalimutan natin siya. Naaalala lang kapag may sitwasyon na, sirkumstansya na, problema na, mga trials na. Hindi po, may trials, walang trials, kausapin mo siya. Lord, salamat po. Lord, ano pong kakainin namin ngayon? Ano po yung bibili namin ngayon? Si love ko, ganyan siya. Nabibili ba ko sa kanya? Tanong muna niya, love, anong bibili natin? Bibigay ni Lord sa yan. Maya-maya, pag nakabili siya, ang sarap! Kaya magpapasalamat ka, Lord, salamat po. Napapansin niyo yun, maski sa pagluluto, ang dami na nating nakain. Minsan, ayaw na natin bumili ng kung ano-ano. Pero pag tinanong mo kay Lord, Lord, ano po yung luto ko? Lord, ano po yung gagamitin kong sapatos? Lord, ano po yung gagamitin ko? Pati ba naman yung pastor? Opo. Kasi yung the tiniest part of your life, involve mo si Lord. Involve mo siya. Tignan mo mangyayari sa buhay mo. Ilapat mo yung puso mo sa puso niya. Mapapasayo yung katotohanan buong buo. Kapag may kasinungalingan na dumarating, alam mo na kagad, ito'y kasinungalingan. Ito'y malalabanan mo na kagad sa buhay mo. Kasi, yung buhay ni Kristo'y unti-unting nabubuo sa iyo. Kasalukuyan naman, yung buhay na makasanlibutan, unti-unting pinapatay niya yan, nababawasan. Tumadagdag naman yung buhay ni Kristo sa buhay natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Malapit na po magtapos. At number 13, slides. Ano po sabi ng slides number 13? Verse 10, sabi niya, John 10:10 po ito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. There is life, and then there is more abundant life. Woo! Amen? Hindi lang yung bibigyan ka ng buhay. Dadagdagan niya ng dadagdagan ang buhay na ito sa buhay ni Kristo Jesus na ating Panginoong at tagapagligtas. Paramihan tayo. Amen? Pwede ba yon? Paramihan tayo ng buhay ni Kristo? Makakamtan na natin ito. Free ito. Free ito. Ano po sabi ng sino po ang buhay na walang hanggan? Ngayon, nakikita natin, who is eternal life? Sino po? Jesus Christ, our Lord, the eternal life. Pansinin niyo itong picture na ito. Slide number 17, Joe. Medyo malabo ng konti, no? Isinulat po yung name ni Jesus sa mga bulubundukin. Pataas. Increasing. Increasing. At merong antabay ng banal na Espiritu Santo. Hindi nakikita ang Kristiyano. Ang nakikita yung pangalang Jesus. Pero ito'y paangat ng paangat. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa iyo at sa akin. Nakaantabay ang Espiritu Santo ng Panginoon habang pinipili mong yung ugali at buhay
ni Kristo Jesus. At time will come, pagdating ng panahon, mapapasa atin siya at tayo mapapasa kanya. Last slide. Yayakapin kanya. Do you feel the embrace of Jesus through the Holy Spirit? Tayo pong lahat ay tumayo.